Hello po sa inyong lahat. Nitong nakaraang linggo ay nakapanayam natin ng kaunti si National Artist Ricky Lee dahil andun siya sa press con ng Para Kay B. Walang duda, isa siya sa mga pinakamalapit na tao kay Ate Guy. Nagsimula ang friendship nila sa set ng Himala at andun din si Ricky sa mga huling sandali ng buhay ng superstar. Bagamat isa siyang premyadong manunulat, ay napaka-soft-spoken at napakabait sa tunay na buhay ni Ricky. Gayunpaman, naging shy at na mental block pa nga ako dahil lubos ko siyang hinahangaan na sa writer. Mabuti naman at nairaos namin ang interview. Mga Gen Z. Anyway, so yun, active sila. I mean, are they in touch with you? Some of them, yes. I've always been in touch with them. Well, partly because naging close ko kay Guy, and also partly because when I was doing on Himala, sa puso ng Himala, tumulungan ako ng mga novels. To do research, to gather photos, and so on. So, through time, nakakapagtulungan kami. Lalo ng kung projects concerning Guy. I think essential din talaga sila sa buhay. I mean, essential sila na buhay ng Guy. Para kay Guy, actually, pinaka-importante sa kanya yung fans niya. Every time na, like kuminsan sasabihin ni Guy na, Kuya, pakigawa naman ako ng thank you speech sa isang awards kung ano. Nandun talaga yung fans. Kailangan pasalamatan ko yung fans o bahala ka na ko yun. Pero nandun yung fans. So, never nawala sa mind ni Guy yung fans. Pero na-surprise ako na interview ko kasi si Kiko. Na parang naging yaya ka. I mean, parang... Tatay-tatayan. Oo, tatay-tatayan kanila. Oo. Natutuwa daw sila pag ikaw na yung mag-a-abroad si Ate Guy. Yes. Tapos ikaw daw yung magbabantay. Yes. Kasi... Sila ni na Matet, ni na Kenneth, hindi. Kaya ako, nagpasaya rin ako. Kasi mahilig ako sa mga bata and naging close ako sa mga anak ni Guy. So yeah, sa tuwing mag-abroad si Guy, sa akin binibilin yung mga bata, pati allowance nila. If yung pera, ikaw nang bibigyan ng pang kasunod niyan. So hindi lang talaga professional ang relationship kay Guy. Oo. Naging kaibigan siya. Close talaga. Yeah, may times, hindi ko ikuwento dito, pero may times sa buhay ko na nangailangan ako ng tulong. Hindi financial. Siya kumita. Like emotionally or... Tumira ako sa bahay niya. Ilang pinupok niya that time. So, maraming ganun. Maraming yung give and take ng magkaibigan. Yeah. Oh. So si Ricky, do you think worth gawin din ang buhay ni Guy or hindi na? Try kami ng try dati na gawin ang buhay niya. Unang-una lips. Years ago pa bago siya nag-LA, minalas na namin gawin yung biography. Kaya nagtong interview sa kanya, types and types of interview sa kanya. Pero for some reasons, hindi natutuloy. May ganito. Lagi may nangyayaring ganun, hindi matutuloy. And eventually, nagbalak naman kami na gawin yung pelikula. And again, nagkaroon ng maraming mga possibilities, mga gawin na natin. Sige na, may producer. And then, somewhere along the way, hindi natutuloy. Siguro, ang laging sinasabi ni Guy, siguro kuya, hindi pa panahon. So, hindi darating yung tao. But syempre, magiging magandang pelikula ito. Makulay na buhay. Yung hindi nga kasyang 2 oras. So, yeah, yung buhay niya. Hindi lang sa makulay yung buhay ni Guy, kundi napaka-inspirational ng buhay niya. So, may inspiring nanonood. And also, pag pinakinggan mo ang buhay niya, pag pinanood mo ang buhay niya, at Pilipino ka, somehow makikita mo yung sarili mo sa kanya. At whatever stage ng buhay niya, makikita mo, ganun ako. Ganyan ako. So, makaka-identify sila sa buhay niya. So, eventually, may inspire sila na
from May-inspire somebody selling water and then Yes, na isang babaeng ordinaryo lang, pwede pala maging extraordinary. May-inspire sila na nangyari ito kay Kai, pwede rin mangyari sa akin. Hindi kinakailangan magkaroon sila ng buhay na kaya ni Kai. Kasi iba yung buhay ni Kai. Buhay niya yun. Siya lang yun. Pero may sarili silang buhay. Doon sila may-inspire. Sa sarili mong buhay. Pwede kang maging kung ano man ang gusto mo. Sir Ricky, do you think may lamat ngayon kasi namatay nga si Ate Guy? May lamat ba sa pelikulang Pilipino? Hindi naman lamat siguro. May kawalan. Baka may naging blanco. May space na nawalan. Siya, napakalaki kasi. Imagine all the other films na pwede pa niyang gawin. And all the other things na pwede niya pang gawin. Baka eventually mag-try ulit siyang stage. And so hindi na nagawa karamihan doon. So, may napakalaking kawalan. Ang masarap na lang isipin is, ang dami rin niyang naib. Ang dami niya yung mga ginawa niya, mga kanta niya, plays niya. So, masarap isipin andun, sobra-sobra yung may buhay na buhay nga social media sa Nora content. Yes, oo. I think sa consciousness ng mga tao, buhay na buhay si Guy up to now. And proof yun naging malaking kahulugan ng naging buhay na, buhay. Na para sa mga tao ngayon na nandyan. After na wala si Guy. Para sa mga tao ito, parang buhay na buhay pa rin. Oo nga. Hindi lang sa mga fancy, kundi sa lahat ng mga tao. Lalo na yung tumatangkilik sa atin. Sir Ricky, ano bang mga leksyon na naituro ni Nora kayo? Hindi lang sa craft ng sa movie, sa acting, kundi sa buhay. Anong mga leksyon? Kumbaga, mas matanda ka, I know, pero may mga natutunan ka kayo. Well, kapareho kami ni Guy na sobrang mahiyain. Super mahiyain si Guy. Super mahiyain ako. Pero nakikita ko na maski sobrang siyang mahiyain, nagagawa niya ng paraan na makihalubilo sa mga tao. At maramdaman na mga tao na mahal niya sila. Natutunan ko, nakikita kong ginagawa niya. Dati hirap ako. Nahihiya ako, hirap ako makisocialize, makihalubilo. Pero yan, isang natutunan ko sa kanya na pagkasama siya ng mga tao, mahal na mahal niya, yakap siya ng yakap. Hindi mo mararamdaman na kuminsan na awkward siya o nahihiya. Pero pag siya na mag-isa, makikita mo na babalik siya sa sarili niya na nahihiya siya, pero ginawa niya kasi mahal na mahal niya yung mga tao. And so, kaya mong gawin kung mahal mo mga tao, kasi nahihiya ko. And naisip mo ba ba't gano'n ang phenomenon ni Nora Con? Kasi grabe. She's a phenomenon. I think maraming mga dahilan yan na nag-combine. Isang posibleng dahilan yung klase ng buhay na pinagdaanan niya. Kuminsan, pag marami kang hirap na pinagdaanan, mas napapanday yung loob mo, mas kumikinang ka bilang tao. So maybe nakatulong yan naman ako. Maybe yung genes niya, pwedeng may naman ang kung ano man sa genes. Maybe yung circumstances, nung lumitaw siya at the time when sinasamba natin mga tisay and so on and so forth. So tama-tama yung paglitaw niya. So yung panahon, malaking factor din. So ang daming mga factors eh. And I suppose maraming mga taong nakatulong sa kanya na pumalibot sa kanya. But in the end, I think siya yun, determination niya. Gagawin ko to, magiging ganito ako, magpuproduce ako, kakakte ako sa pelikulang makabuluhan. Decision niya, determination niya. In the end, siya ang nag-decide ng klase ng magiging buhay niya at klase ng magiging gagawin. Do you miss her every day? I mean, naiisip mo siya every day? Yes. Diba, I think all of us, ako. Kasi nagte-text siya kung minsan. So, nag-miss ko na yung text niya. Kung minsan, may bigla siyang ipukwento sa text. So, syempre, nami-miss mo yung mga ganong text. Pag may okasyon sa movies, naalala ko pag magkasama kasi kami, nahiya siya magtatapos sa likod ko. So, kung minsan, pag pumunta ko sa okasyon na gano'n, naalala ko, kung nandito si Guy, nagtatago na naman to. Like one time sa CCP, late kaming dumating and may mga nakaupo na. Naupo kami sa hagdan. Mas ka ng pilit ng cashier na sa
ayaw ni Gay gumalaw kasi makaka-istorbo at saka mas gusto niya ganun nasa tabi. And ako rin, ganun. Doon kami sa hagdan, komportable na po. Nakakapagtaka kasi parang she didn't care about money, bigay lang siya ng bigay. Yung ganong aspeto ng buhay niya. That in the end, she needed it, I think. Alam naman yung kahalagahan ng pera. Kaya lang generous talaga siya to effort. So even if alam niya yung kahalagahan ng pera, and she cares about money, pero she cares more about people than money. So kung mahalaga sa kanya mga tao, okay lang na mawalan siya ng pera at ibigay niya. Pero alam niya mahalaga ang pera. Pero binibigay niya sa iba kasi generous siya. At mas mahalaga sa kanya yung mga tao. So ginawa niya. And it's sad na namatay siya na hindi ganun kayaman. And malaking dahilan nun is because she kept giving her money away. But I don't think she would say mali yun. I think pag tinanong mo si Guy, sasabihin niyang, tama lang po kuya na ginawa ko yun. Tama lang po na binigay ko sa kanila yung pera. Tama lang po na ganun ang ginawa. Hindi na bali kuya na ang hirap. I am 100% sure ganun isasagot niya sa akin. Okay. Pero, si Ricky, meron kasi ngayon yung nakikilig yung mga fans tungkol kay Kokoy Laurel. Kasi pwede magkaroon ng movie yung love story nila. They think there was a love story there. Anong masasabi mo dito? Hindi ko pa alam. Siguro, pakinggan natin siya. Kung anong kwento nila tungkol doon. Kung anong paniniwala nila na magandang gawin doon. Baka naman meron. Wala eh. Misteryo yung relationship nila. I'm sure hindi ka rin aware. Hindi ako totally aware. So baka may makapagkwento sa kanila. Okay. Pero ako hindi ako masyadong aware doon. Oo. Si Ricky, ano nang busy ka pa rin talaga sa work? In your like... ko lang, last year nag-publish ako ng nobela, Kalahating Bagari. Then this year, may tinapos ulit akong bagong nobela na hinapol sa September. So katatapos ko lang, mag-go to press kami pa lang this week. It's a new novel. Nagtatrabaho ko sa GMA pa rin, consultant sa mga shows ng GMA. So I'm busy. Oo nga. Wow, that's so admirable. I have movie offers pa rin left and right na isulat. And yung iba sa kanila, tinanggap ko, tatanggapin ko. So yeah, I keep busy. And nanonood ako ng mga plays na ganito. Ano nga palang paborito mong pelikula na? Aside, automatic, obviously, Himala. But I like Andrea. Wala lang malinis na kopya yung Andrea, kaya bihira nakapanood. But I thought she was very good in Andrea at matapang siya, pinaglaban niya yung pelikula. So, I like Andrea, but Himala, yeah. Of course. Kasi time, ano pa ba? Marami with Kai. Sobrang dami.